Ang babaeng ito ay ikinasal sa isang lalaki na ang pangalan ng lalaking ito ay si Walid. Noong ikasal ang babaeng ito, mga kapatid, at umuwi na sila sa kanilang bahay, nakikita ng lalaki, nakikita niya ang ngiti ng kanyang asawa. Hinawakan niya ang kanyang asawa ng dahan-dahan, na naiisip ni Walid na para bagang ito na ang first time na ismile ng kanyang asawa para sa kanya. Hanggang sa hinahalikan na ni Walid ang kanyang asawa. Umiyak ang babae, mga kapatid, na nananampalataya sa Allah, hanggang sa sinasabi ng babae, layuan mo ako, Walid. Nagulat naman si Walid. Sabi niya, aking asawa, ano ba ang kasalanan ko? O ano ba ang dahilan kung bakit ka umiiyak? Mayroong bang masakit sa iyong katawan? Dahil gagamutin natin. Patuloy pa rin siya sa kanyang pag-iyak. Sabihin mo na sa akin kung ano ang dahilan. Sabi ng babae, Walid, mayroon nang nangyari sa akin. Walid, naibigay ko na ang aking sarili sa ibang mga lalaki. Si Walid, mga kapatid, na nananampalataya sa Allah, para bagang pinalo siya ng malakas na pagpalo, kumakabog na ng napakalakas ang kanyang dibdib. Ano ang ginawa ni Walid? Sabi niya, babae, alam mo ba na napakasakit? Tanggapin ang sinasabi mo. Kung hihiwalayan kita sa ngayon, ikaw lang yung pag-uusapan ng mga tao na ikaw ang babaeng masamang babae. Pagagalitan ka na ng iyong mga magulang. Subalit si Walid, mga kapatid, ay hindi naman niya matatanggap dahil ang akala niya ay unang ngiti pa lang ng kanyang asawa. Subalit hindi pala, mga kapatid, hindi lamang ngiti ang naibigay ng babae, kundi pati ang kanyang sarili ay naibigay niya kung sino-sino na mga lalaki, mga kapatid, na nananampalataya sa Allah. Dahil sa si Walid ay mabait, ano ang ginawa niya? Sabi niya, bibigyan kita ng 1 taon. Sa loob ng 1 taon, sabi niya, ay hihiwalayan na kita ng final, ihahatid na kita sa iyong mga magulang. Subalit sa loob ng 1 taon, kailanman ay hindi tayo pwedeng magtabi. Ikaw diyan ka matulog sa ibang kwarto, ako naman ay dito ako matulog sa ibang kwarto. Ang kaugalian ni Walid, mahilig siya mag-drawing. Ibig sabihin na architect. Isang araw, mga kapatid, na nananampalataya sa Allah, na nakita ng babae ang isang board na doon idinidrawing ni Walid ang bagay. Tinakpan ni Walid, kumbaga hindi niya pinapakita. Hindi nakatiis ang babae at pinuntahan niya ang drawing ni Walid na tinatakpan niya, na wala naman doon si Walid, at binuksan ng babae. Nang makita niya ay nagulat ang babae kung bakit. Nakita niya ang mukha ni Walid at nakita niya na mayroong mga bata na nakapalibot kay Walid. Ibig sabihin ito, naisip niya na si Walid at ang kanyang magiging mga anak. Hindi nakatiis ang babae, mga kapatid. Umiyak naman ng sobrang pag-iyak ang babae. Naisip niya na si Walid, nadaya ko si Walid. Araw-araw ay umiiyak na ang babae. Si Walid lang ang kanyang iniisip. Subalit si Walid, mga kapatid, ay kunti lang ang kanilang napapag-usapan sa babae, dahil pagdating ni Walid sa bahay, kumakain ng mamaya ay lalabas naman. Isang araw, mga kapatid, na napakalakas ang ulan. Uuwi si Walid at nang medyo malapit na makarating sa bahay, na napakalamig at napakalakas ang ulan, namatay ang kanyang sasakyan at hindi na tumatakbo ang kanyang sasakyan. Dahil dito, mga kapatid, ay bumaba na lamang si Walid at umuwi sa bahay na giniginaw. Para bagang nagkasakit na si Walid, pagkatok niya sa pintuan ay ibig sabihin ay nabuksan ng babae at si Walid ay dahan-dahan naman natumba dahil sa sobrang lamig at kiniginaw dahil napakalakas ang ulan. Kinuha naman ng babae at pinasok niya sa kwarto, inalagaan ng husto ng babae si Walid para bagang nanay na pangangalaga sa kanyang anak na nasasaktan kung mayroong mangyayari sa kanyang anak. Sobra ang pangangalaga ng babae sa kanya. Hanggang sa nang magkamalay na si Walid, nang imulat niya ang kanyang mga mata, nakikita pa rin niya ang babae na umiiyak na ng sobra ang babae, mga kapatid. Pipikit naman ni Walid ang kanyang mga mata. Maya-maya pag imulat naman niya ay makikita naman niya ang babae na umiiyak. Para bagang naisip ni Walid na ang babaeng ito ay sobrang-sobra na ang kanyang pagsisisi at sobrang-sobra na ang kanyang pagbabalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala.
Hindi naglaon mga kapatid ay natapos ang isang taon, na pag natapos ang isang taon na yan, ay uuwi na ang babae sa kanilang bahay. Alam ninyo mga kapatid, nang matapos ang isang taon, ang babae ay nililigpit na niya ang kanyang mga gamit dahil alam niya na uuwi na siya sa kanyang bahay, isa sa uli na ni Walid. Subalit sinabi ni Walid sa kanya, bago ka umuwi sa iyong bahay, ay dadaan ka muna dyan sa salon. Ibig sabihin na yung salon ay yung lugar na kung saan ay doon magpapaganda ang babae. Dadaan ka muna dyan sa salon na iyan. Nagugulat naman ang babae kung bakit pinapadaan pa ni Walid doon sa salon. At ang babae ay pumunta na doon sa salon, at pagdating niya doon sa salon, nakasara yung salon, at pagbukas ng salon, mga kapatid na nananampalataya sa Allah, nagulat siya dahil napakaraming tao doon sa salon na nakita niya ang damit na kasal. Nakita niya na ang mga babae doon sa salon ay nag-welcome sa bagong kasal. Bandang huli ay natanggap ni Walid, mga kapatid na nananampalataya sa Allah, dahil sa sobrang pagbabalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala.